Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati. Ngayong araw na ito ng Martes, ika-20 na po tayo sa buwan ng Enero taong 2026. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control si Susan Aizon, sa ating Wirecast si Justin, and of course ang ating Executive Producer si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Gayon na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast at ang ating online digital platform, Radyo Pilipinas World Service. Ano po? Sa tulong po yan, yung ating shortwave broadcast. Yan po ay sa tulong ng mga pasilidad ng Voice of America dito po sa may Tinang, Tarlac. Ayan. And of course, meron pa tayong live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, sa inyong mga laptops at desktops. Ano po, pwede nyo pong i-download yan, yung ating real-time live audio streaming. Alright, and of course, araw na ito ng Martes, araw at oras ito sa Pilipinas, meron tayong magandang balita. Sa likod po ng mga patuloy na investigasyon sa Senado patungkol po sa mga anomalous flood control projects, sa kabila po ng mga balita ng itinutulak at sinasampang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, maging ito pong sinampa kahapon na impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinuporta ng endorso naman ng isang representative insay sa House of Representatives. Meron po tayong mga magagandang kaganapan, ano po, bukod dyan sa issue ng anomalous flood control projects at sa ingay sa politika. Unang-una, inanunsyo po ng Pangulo kahapon yung pagkakadiskubre ng malaking bulto ng reserve ng natural gas. Ano po, diyan po sa may Malampaya East 1. Sakop po yan ng West Philippine Sea. Sakop po yan ng ating sovereign territorial waters. Ano po. At inaasahan po na maraming mga maidudulot na advantage ito, beneficial opportunities para sa ating ekonomiya, maging dito po sa supply at stable supply ng kuryente sa milyong-milyon nating mga kababayan, both sa public consumers at maging sa mga industrial use. Ano, magagandang balita po yan. And ito pang isang magandang balita rin, ano, sapagkat ito pong lumabas na latest na survey mula po sa Tugon ng Masa survey para sa kanilang fourth quarter nitong nakalipas na 2025, Tugon ng Masa survey tungkol sa poverty at hunger sa ika-apat na bahagi ng taong 2025. Ito raw po ay nagpakita ng napakalaking pagbaba ng bilang na tinatawag na self-rated poverty sa fourth quarter ng 2025. Pinakamalaki na raw po itong pagbaba o pag-decline sa self-rated poverty sa sinasagawa pong Tugon ng Masa survey ng Okta. Ayan, Okta Research po yan. Base po kasi sa Okta Tugon ng Masa survey, ito pong self-rated poverty nakapag-register ng pinakamalaking single quarter na improvement na kanila nakita. Ito po bumaba ng 17 percentage points. Kasi po nung December 2025 survey nila. Kasi po, nung September 2025, ito, pakinggan nyo to, nung September 2025, nakapagtala sila ng 54% na self-rated poverty. Approximately, that's 14.3 million families. Pero pagsampa po ng December 2025, bumaba ito mula sa 54%, bumaba ito sa 37%.
So ito na lang, from 14.3 million families, bumaba ito sa 9.8 million families na kinoconsider nila ang kanilang sarili bilang sa ilalim ng self-rated poverty. Alamin po natin ang detalye ng pinaka-latest na itong fourth quarter 2025 tugon ng masa survey. Kasama po natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ang ating president ng Okta Research, walang iba kundi si Professor Ranjit Rai. Magandang umaga po, Professor Rai. Si Rai Sampang po ulit ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat pong nakikinig sa atin, lahat po nanonood. Magandang umaga po. Alright. Thank you very much, Professor Ranjit, sa pagpapaunlak po ninyo muli sa ating programa dito sa Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. So, napakalaking largest record decline in self-rated poverty. Ito pong naisagawa ng Okta Research Survey sa pamamagitan ng tugon ng masa para sa fourth quarter ng 2025. So, bakit po masasabing record decline itong survey na ito, Professor Rai? Siguro sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, nagsagawa ho ang Okta Research ng survey. Ang pangalan ng survey namin, Tugon ng Masa. Every quarter naglalabas kami ng survey and tinatanong natin yung mga kababayan natin ano ang estado ng kahirapan, ng kagutuman sa ating bansa. So, bahagyang tumaas siya second at saka third quarter ng taon na to. Pero pagdating ng December, kung saan ginawa yung ating survey, December 3 to 11, napakalaki ho ng binaba, 17 percentage points. Less than 50% na lang ang nagsasabing mahirap sila. No? Or nasasanay sila, nahanay sila sa mahihirap. So, anong ibig sabihin yan? Yung decline sa quarter 4, Q4 or December, kung saan ginagawa yung survey, equivalent to 4.5 million families na nagsasabing hindi na sila lubhang mahirap. Okay. So, malaking bagay yan. Ibig sabihin, yung sa sitwasyon ng fourth quarter, medyo siguro maganda ang sitwasyon sa pera, maganda ang sitwasyon sa mga poverty alleviation programs ng gobyerno. Mas marami ho nakaramdam. Ayun nga lang ho, hindi lang ho dun sa self-rated poverty, pati ho sa access sa pagkain ho. Gumanda ho yung access sa pagkain. Kasi kung 17 points ang binaba, 17 percentage points ang binaba, from 54 to 37, dun ho sa food poverty. Napakalaki ho ng pinagbabaho talaga. Ang food poverty, ang minimeasure niyan, kung ano yung kalidad ng kinakain ng mga ating kababayan. Yun ho, binabaho no nung fourth quarter, 19 percentage points from 49 to 30. 5 milyon pamilya ho ang nagsasabing mas nakakuha sila ng access sa maayos na pagkain at sinasabi lang hindi sila kahirapan sa quarter na to, hindi sila nahirapan. Okay. So yung paghihirap, yung access sa food, yun ang nag-improve. Pero yun nga lang, meron nga lang tayong finding na tumaas rin yung hunger all around the country ng 5 percentage points. Mataas ko yun, hindi mataas pero significant ho siya. Kasi nga, nung pinuha namin yung survey ho, December 3 to 11, maraming lugar pa nasalanta ng bagyo. Tandaan niyo yung mga super typhoon na tumama nung panahon na yun, no? Meron sa Luzon, may dalawa na dumaan na sa Mindanao. So, doon sa mga ilang lugar ho, tumaas talaga ho yung kagutuman. Hindi sa buong bansa, pero doon sa mga lugar na medyo matinding tinamaan ho ng bagyo at nung December tinanong natin, andun pa siguro sila wala pa sila sa mga bahay nila, meron pang kakulangan sa access sa pagkain, dahil syempre nagulo yung lugar dahil tinamaan ng bagyo. So napansin namin doon sa mga lugar na tinamaan ng bagyo, matumaas talaga yung kagutuman. At dito ng konti sa Metro Manila kasi nga tumaas ho ang presyo ng pagkain ng konti. Dahil kasi may konting inflation. Alright. So on the whole, magandang balita to sa gobyerno na yung mga programa nila para masugpo ang kahirapan at saka madagdagan ng access
Yung So- para sa maayos na pagkain yung mga kababayan natin, nagwo-work ho. So, Kailangan pa tayong magtulungan para mababa palalo yung ating kagutuman. So, O hunger. Professor Raiso, ang sinasabi natin dito, isa sa maaring hindi maaring, kundi naging contributory factor para ika nga magkaroon tayo ng largest record decline sa self-rated poverty at maging sa ika nga sa iba pang mga parameters ng survey na ito, yung may tuturo natin yung mga ginagawa ng government agencies tulad ng DSWD sa pagsasagawa ng kanilang yung yung laban sa gutom. Tama po ba kaya yung perception na yon? Tama naman po. Marami hong factors kung bakit ganyan gumanda ang sitwasyon. Yung ekonomiya, yung sitwasyon sa trabaho, sa kita, no? Yung sitwasyon ng ng access sa pagkain, no? Christmas time, alam mo 'yon, medyo maganda siguro yung access natin sa pagkain all over the country. At nandiyan na rin siyempre yung government programs. Okay. So importante ho talaga na tuloy-tuloy ho natin to kasi napakalaki ho ng binaba. Nakakita naman kami ng pagbaba pero hindi ho ganito na double digit. Okay. Na nearing 20% yung binaba, no? So, Professor, For self-rated poverty and food poverty. Tandaan nyo, 17 percentage points ho yan. Alright. May plus minus 3% ho na margin of error ho. So halos 20% decrease in self-rated poverty and food Alright. poverty. So ito ho, minimeasure natin yung pananaw ng ating mga kababayan sa estado nila. alright. Kayo pa ay mas mahirap ngayon kaysa ng last quarter. Yan ang mga yung perception nila. Malaking bagay ho yan, magandang balita yan. Sana ho, tuloy-tuloy na natin yung ating pagtutulungan para labanan ng kahirapan, labanan ng kagutuman. Alright. Nababanggit po ninyo yung ika nga mga naranasan nating bagyo nito mga nakalipas. Itong nakalipas na taong 2025. Hindi lang bagyo, iba't ibang mga natural calamities. Meron din tayong lindol, na tumama dito sa I think sa Visayas, maging sa Mindanao meron din. At ika nga meron ding last year din nagpaparamdam din yung mga bulkan natin, itong bulkang Mayon at Canlaon, nagkaroon din sila ng konting pag-aalboroto. Lahat po ng mga natural calamities na yon, it did not take, walang naging epekto sa lagay ng statistics ng food poverty nung nagsagawa kayo ng survey nung fourth quarter. Doon ho sa usapin ng self-rated poverty at saka self-rated food poverty, mukhang positive, no? Pero yun doon ho sa hunger na medyo urgent, current at saka immediate. Ibig sabihin, yun nararamdaman sa ngayon nung tinanong yung mga kababayan natin sa survey, tumaas ho, di ba? Sinabi ko 11% to 16%. 5 percentage points, mataas ho yun. Pero tinanong natin, kung doon sa mga pamilya na nakaranas ng gutom, kahit minsan in the fourth quarter, 80% sa kanila nakaranas lang ng gutom only once or a few times. Hindi ho siya lagi-lagi nakakaranas. So, ibig sabihin, episode siya na pinag-aralan pa namin lalo, ano ho yung mga lugar kung saan tumaas. Karamihan ho ng lugar sa Mindanao, may mga ilan lugar sa Balan, Luzon at saka Visayas. Karamihan doon sa mga lugar na yun, dalawa nakita naming characteristics. One, tinamaan ho ng dilubyo ho, typhoon, at nagre-recover pa ng fourth quarter. Kaya ho, yung mga tinanong namin doon sila nakaranas. Number two, doon sa mga ibang lugar na urban, gaya ng sa NCR, doon ho, dahil sa food inflation, tumaas ho, dahil Pasko, tumaas ho ng konti yung yung presyo ng mga bilihin. Ayun. Pero bagamat hindi niya kino-contradict yung basic finding na pag tinanong mo regular Filipino, mas maganda ang estado nila ng fourth quarter kaysa ng third quarter. Wow. At mas nakararami ho ang nagsasabing mas gumaan yung buhay nila nung panahon na yon kaysa nung third quarter sa fourth quarter. Okay, so yun ang basic finding. Self-rated poverty bumagsak. Food poverty, yung access sa magandang klaseng di kalidad na pagkain, bumagsak rin. Pero yun nga, sa ilang lugar ho, all around the country ho, medyo tinamaan ho ng bagyo at nung fourth quarter,
sila ho nag-register ho ng pagtaas doon sa kagutuman. Pero doon sa buong bansa, hindi niya naranasan yun. In short, bumaba pa nga sa ibang parte. So, So, kailangan, ibig sabihin niya, hindi siya systemic, episode lang siya. Yun. So, kailangan na i-sustain ng gobyerno yung mga programa niya para lalo pag bumaba yung ating problema sa kagutuman. Pangalawa, gusto ko lang i-emphasize, maraming lugar na naka-experience ng bahagyang pagtaas sa self-rated poverty at saka kagutuman sa Mindanao po. okay. So, geographic, Mindanao at saka ilang lugar sa Visayas. So, kailangan ko tutukan na ng gobyerno yung mga lugar na yon. Ano kaya ang dahilan nun, Prof. Rai? Bakit sa Mindanao? Dahil ba sa mga kalamidad na napag-uusapan natin ngayon? Maaaring ganoon, pero yung iba structural iba yung mga lugar na yun, kadalasan na namin nakikita, sa Barm area, hindi naman sa buong Mindanao to iilang lugar rin lang. So, alam na ng gobyerno kung saan to mga lugar na to Kaya kailangan tutukan ng mag-implement ng mga programa ba, mga inisyatiba, mga programa, mga proyekto para masugpo ang kahirapan at saka kagutuman. Alright. Doon lang sa mga lugar na yan. So, ilang lugar lang yan sa Mindanao at saka sa Visayas. So, Pero kung meron so, kailangan talaga tutukan ng pansin. And nagsubmit na po kami ng report sa Malacanang. Ewan ko nakuha na nila, napag-usapan na. Pero binigyan na namin sa media today. Sana ho makatulong ho sa laban natin against poverty and hunger. Alright. Sa tingin nyo kaya, Prof. Rai, itong mga ginagawa ng pamahalaan ngayon, yung pagtatayo ng mga, di ba meron tayong mga benteng bigas, yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, yung mga kadiwa stores na sinasagawa, nakakapagbenta ng dekalidad na mga agricultural products sa mababang presyong halaga. Nakatulong ito? Nakatulong lahat yan. Lahat yan nakakatulong. Ang hindi nakakatulong yung away-away sa politika. Yun! Tumbok mo, Prof! Yung gutom, hindi natusok po dyan. Hindi natatapos yan. Yung kahirapan ho, wala akong solusyon dyan pag nag-aaway-away ho sa politika. Ayun. At medyo nananawa na yung mga kababayan natin. Ang gusto nila talaga yung mga programa, and I think malaking bagay to for the administration, big win to for the administration. Kasi sa dami-dami ng batiko sa kanila at mga problema, mga crisis politika, ito naman may maayos na balita. At least merong magandang nangyari ng Q4 na sana masustain all throughout this year. Mahihirapan man, at least we're moving in the right direction ho, which is nagde-decline ho self-rated poverty, nagde-decline ng food poverty. May konting pagtaas sa hunger, pero dahil kasi nga sa impact ng mga weather disturbances, mga dilubyo, mga disasters, natural disasters, kaya nangyari yun. So, ibig sabihin, may momentum na positive na kailangan masustain. Mag-focus siya doon sa mga kababayan natin, hindi ho sa politika, hindi ho sa ingay. At saka tayo mga kababayan, siyempre kasi whole of nation approach to Kailangan ko magtulong-tulungan tayo. Alright. Moving forward. Okay. So, kanina napag-usapan natin yung mga rehiyon na mababa, sa Mindanao, ilan-ilan lang naman po yan, nabanggit nyo. Pero ano yung may sabihin natin, pinaka-significant na pagbaba ng self-rated poverty? Kasi napag-usapan natin yung nakikita nyo bumaba, tumaas yung bilang sa Mindanao. Pero saan yung may rehiyon na may, sabihin natin, napakalaki ng improvement dito sa self-rated poverty? Well, actually marami po hindi ko mababanggit isa-isa. Pero definitely, Balance Luzon ho. Balance Luzon, okay. Except for some pockets ho, lalo yung mga natamaan ng bagyo. Sa Mindanao rin ho, areas na highly urbanized at saka developed, lalo na sa Northern Mindanao, talaga nag-improve ho. Okay. And in some places in Visayas. Pero yung mga areas like Barm, for example, ganun pa rin ho Talagang kailangan ho talaga tutukan pa. Dahil dun medyo hindi lang mataas yung perception nila na mas mahirap sila. Hindi nila mas mahirap sila. Nakakaranas ho sila ng kagutuman po. Yun, okay. Kailangan ho talaga tutukan ho. Bigyan ng pansin. At alam naman ng gobyerno yung mga lugar na to Alright. So, medyo
kailangan lang siguro i-ramp up o expand ho yung mga programs natin. Malaking bagay ho yung tulong ng ng mga ahensya gaya ng for example yung DA, Department of Agriculture. Oo. Malaking bagay ho yung tulong ng DSWG, lalo na yan. Si Secretary Rex Gatchalian, malaking ho talagang tulong niyan dyan. Yung DILG rin ho sa pag-coordinate, no? So I think malaking bagay ho na government is able to reach, no, through its programs yung mga kababayan natin, lalo na dito sa poverty alleviation. Alright. And alam mo yan, lahat naman yan, hindi lang gobyerno yan, yung ekonomiya yan. Maganda rin siguro yung timing na survey namin, December 3 to 11, may impact rin yan, kahit papano. And so, I think we're on to a good start this That's it. year. Sana Yes. ho masustain. Yun, okay. Pero ito lang Prof. Ray, para lang malinaw sa ating mga kababayan kasi baka nalilito sila. Ano ba raw ang pagkakaiba ng self-rated poverty sa self-rated hunger? Okay. Yung self-rated poverty ho, tinatanong yung estado mo. Are you poorer now than you were last quarter? It's a perception po. Siyempre, meron tayong official poverty statistics. Ito pananaw na ating kababayan. At ginagawa natin ito quarterly para ma-inform hindi lang yung public, pati ang gobyerno, kung may epekto yung anti-poverty programs nila. Para ma-measure. So ito, perception over a long period of time. Okay? Yung sa self-rated poverty, bukod sa hindi self-rated hunger, pinag-uusapan yung kagutuman. Okay. Naka-experience ba kayo ng gutom in the last quarter? Paano karaming beses? Minsan lang ba o lagi-lagi? So ang sinasabi ho ng survey, sa ibang lugar, naka-experience ng gutom. And pinag-aralan namin, yung may mga lugar na natamaan ng bagyo. Now, so nung natamaan ng bagyo, siguro yung access sa food, yung supply chain na disrupt, naghirap sila, bigla kasi nasira yung mga bahay nila. So, doon sa mga lugar na tumaas ng sobra-sobra. Okay. Kaya tumaas ho yung national average na ho. Alright. So yun ho yung differential. Tinatanong natin kagutuman. Yun, tinatanong yan, immediate, urgent yan. Ibig sabihin, anong nararamdaman mo, naka-experience ka ba ng pagkakataon kahit minsan na hindi kayo nakakain ng 3 meals a day. Okay. Yun. So, yun ang sinabi lang, minsan lang daw. Okay. Naka-experience sila, hindi naman daw lagi-lagi. Yun ang sagot ng 80% ng mga kababayan natin, mga pamilya, naka-experience ng kagutom. So, ibig sabihin, hindi siya chronic, systemic. Nangyari lang siya dahil sa bagyo, dahil may problema sa lugar, hindi naka-access ng pagkain. So, at some level, tumaas yan, pero hindi alarming ho kasi dahil mukhang yung pagtaas dahil doon nga nangyari sa panandaliang disaster, no? O Yes. panandaliang sitwasyon na nagulo ho yung access sa food, nagkaroon ho ng dilubyo, disaster. So yun lang kailangan pagbasahin ng gobyerno. Ang importante lang, may mga lugar na hanggang ngayon 4 na quarters na, nandun pa rin sila sa mga lugar na mataas yung nagsasabing nakakaranas sila ng kahirapan at nakakaranas rin sila ng kagutuman. So, ilang lugar lang yon, sana tutukan na ng gobyerno. Okay. Ito Prof. Ray, before I let you go, alam ko, lagi itong naitatanong sa iyo, particularly ako pag nagkakaroon ako ng pagkakataong makapanayam ka regarding this mga surveys. And doon sa mga nakikinig sa atin at nanonood, I will repeat this question kay Professor Ray just to clear the air at para naman po ma-establish natin ang itong ginagawa talaga ng OCTA sa pamamagitan nitong tugon ng masa survey. Prof. Ray, ito, tatanungin kita ulit. May nag-commission ba sa OCTA na isagawa itong tugon ng masa survey na ito? Ay hindi ho, ito ay serbisyo publiko, public service ho ng OCTA. Every quarter ho nagsasubmit ho kami nito para sa informasyon ng ating mga kababayan, para malaman nila ano ang estado ng kahirapan na nararanasan ng ating mga ibang kababayan sa iba-ibang lugar sa bansa natin. Ito ay public service, wala akong nagbayad nito, at every quarter ho makakaasa kayo, sinasabit namin to. At hindi lang ho kami rin, may iba rin mga survey company na medyo kilala at may dekalidad na nagsasabi ho. Ito ho yung
nakikita nila. So, nung November, may isang survey company nagsabi, bumagsak pa actually yung poverty. So, this is a quarterly report. It's non-commissioned. Wala akong nagbabayad nito. At serbisyo publiko to ng Okta Research. Makakaasa kayo, ang Okta Research, lagi-lagi para sa bayan yan. And etong ni-report namin, quarterly, poverty and hunger yan. Meron rin kami ng mga ni-report ho. Yung urgent, national, at saka personal concerns. Labas namin yan next week. Okay. So, at saka ho, yung trust and approval rating natin, Presidente at Vice President. Dahil ho, December ho yung aming survey, medyo huling-huli na kami. Nakakaasa ho kayo sa Okta Research, de kalidad, mapagkakatiwala at maaasahan ho yung ating mga studies dito. Ang ganda ng sinabi mo, Prof. Rai. Kasi yung ginawa nyo ngayon, meaning, kino-collaborate pa ninyo yung mga naunang survey before na nagsabing nagbumaba rin ang incidence ng poverty. Opo, meron ho mga pag-aaral, maglalabas rin ho yung ibang survey companies, di lang naman kami nakakita nito. Oo. So Siguro there's- ngayon lang kami nauna naglabas ngayong taon kasi isang pinakahuling survey amin Q4 December 3 to 11 ho. Marami ho kami nakita na mga pagbabago. Marami rin kami nakita mga problema na hanggang ngayon nananatili, no? Ang goal naman natin dito, ang goal natin lagi dito is to inform our public. If the Okay. public is informed, the public is empowered. Alright. An empowered public is good for our democracy. Yes. Diba? At mas lalong importante, informed government will respond more effectively and efficiently. Yes. And sana ho, nakikinig ho ang gobyerno. Wala pa tayo dun sa solusyon sa ating kagutuman at kahirapan. Pero yun nga, may nangyari nung quarter 4, kailangan natin ituloy-tuloy yun. No? And that means implementing government programs for poverty alleviation, implementing the 2026 budget na feeling ko makakatulong talaga sa kahirapan at kagutuman. And of course, mag-focus tayo sa anti-corruption drive natin. Yes. Malaking bagay yan. Kasi maraming perang resources na nakukuha natin para sa ating mga kababayan, mas mababa ang kahirapan at kagutuman. Yes. Sabi nga po, di ba, pinangalanan nitong 2026 national budget as people-centered budget. And we will, Yes, we will be looking towards that, and we will be holding our lawmakers accountable for that para maramdaman pa lalo, para mas lalo pang bumaba itong mga mga self-rated poverty incidents na ito, mga hungers na ito, and everything more. Maraming salamat, Prof. Rai. Thank you very much sa ginagawa po niyong serbisyo, ang Okta, sa pamamagitan ng tugon ng masa survey. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po na bumubuo ng Okta Research sa inyong pong napakahalagang serbisyo publiko para sa Pilipino. Maraming salamat po. Magtulong-tulungan tayo. Iisa lang ang bayan natin. Maraming salamat po. Ang ating pong presidente ng Okta Research, walang iba kundi si Professor Ranjit Rai, hinggil po sa pinaka-latest na tugon ng masa survey, kung saan nagpapakita po dito na napakalaki po ng pagbaba ng self-rated poverty. Ano po, nitong nakalipas na December, ito sa fourth quarter ng 2025. Ano po, self-rated poverty bumagsak ng 17 points. Ulitin ko, bumagsak ng 17 points mula sa 54% nung third quarter ng 2025. Ito ngayon nung fourth quarter, meaning yung fourth quarter? Ito yung October, November, December. Yan yung fourth quarter. Ano yung third quarter? Yung third quarter is, I think, August, September. Tama ba? October, July, August, September. Yun, July, August, September. Yun yung third quarter. Nung third quarter po ng 2025, ang self-rated poverty is 54%. 54%. Pagsapit ng fourth quarter, which is October, November, December, bumaba po ang self-rated poverty. From 54%, bumaba ng 37%. Ganun po kalaki yung pagbaba. Gayun din, yung food poverty, bumaba rin, mas malaki pang binaba ng self-rated food poverty ayon sa tugon ng masa survey. Gano'ng kalaki binaba? 19 points. From 49% to 30%. Ano yun? Gano'ng kalaki yung 19 points na yun? Kung bibilangin.
5 million families. 5 million families. Okay. Pero may nakita rin naman silang pagtaas. Just to be fair, no? Just to be fair. May nakita rin silang pagtaas yung hunger tumaas. Dito sa may bahagi na ito mga tinatawag na self-rated hunger, tumaas ng 11%. Mula 11% tumaas ng 16% noong fourth quarter ng 2025, okay? Pero yung po kasing pagtaas, nakita nila dun sa mga naapektuhan, affected families na naka-experience ng mga kalamidad. Okay? Ano yun? Bagyo, lindol, di ba? Minsan nagpaparamdam din yung bulkan like now, pagpasok pa lang ng taong 2026, ang bulkang Mayon, di ba? O nagpakita na kagad, nagparamdam na kagad. So nakaka-apekto rin po 'yan doon sa rehiyon kung saan siya naroon. Pero anyway, maganda, sabi nga ni Prof. Ray, magandang start for the year para sa administrasyon, para sa gobyerno. Sana tuloy-tuloy nga, sabi nga ni Prof. Ray, sana tuloy-tuloy yung mga programa ng gobyerno. Tulad, ano ba yung mga programa na yan? Sa tingin ko nakatulong. DSWD, yung kanilang paglaban nila sa gutom at saka doon sa kahirapan, yung pagtulong nila sa pagbibigay ng sapat na nutrisyon sa mga kabataan. Ano pa? Yung kadiwa ng pangulo, di ba? Nagbebenta sila ng dekalidad na mga agricultural products sa mababang presyo sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kabilang na po dyan yung benteng bigas, meron na yung 20 pesos na kada kilo ng bigas na ikinakalat na rin po. Ano pa? Marami pa yan. Meron pa yung mga tinatawag na yung NFA program din. Meron ding NFA program na nagbebenta rin ng murang-murang bigas. At yung tinatawag na paniniguro na yung importation ng bigas mula sa ibang bansa ay itatiming na ngayon para hindi makaapekto sa harvest ng ating mga magsasaka locally. Yan, So lahat pong yan, napakaraming mga dapat gawin at dapat ipagpatuloy ng pamahalaan ng gobyerno upang kung hindi man ma-maintain, mapababa pa itong self-rated poverty, food poverty, at malabanan din itong tinatawag na self-rated hunger. Particular doon sa mga rehiyon na nakakinakitaan ng pagtaas. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan po nila Susan Aison sa Master Control, si Justin sa ating Wirecast, and of course ang ating executive producer, si Stephanie Vicente. Ito po ang programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.